Kasabay ng malikot na iba't ibang ilaw, ang hindi na rin pantay na paningin ni Destine habang sinasabayan ng pag-indak ang malakas na tugtog sa isang bar. Ramdam na niya ang espiritu ng alak sa kanyang sistema, pero wala siyang balak na bumalik sa upuan niya kasama ang kaibigan niyang si Laura na hindi na rin niya mahagilap kung nasa na ba. Natigilan ng ang dalaga nang maramdaman niyang muli nang may humawak sa kanyang bewang na agad niyang inis na inalis bago harapin ang lalaki sa kanyang likuran. "Kanina ka pa!" Galit niyang singhal sa lalaki na nakangisi at nakataas na ang dalawang kamay ngayon. "Chill, babe. We're just having fun here." Ngising sabi nito. Napangiwi siya sa pagkairita. "Having fun, my foot? Doon ka magpakasaya sa malayo sa akin. Sinisira mo yung mood ko." "What?" Ang tila na offend na sabi nito. "Ang sabi ko, umuwi ka na. Baka hinahanap ka na ng mama mo." Ang pasigaw niyang sabi para marinig siya nito bago niya itutuluyang talikuran. Lalo namang nainis ang lalaki at hinablot bigla ang braso niya para muli siyang mapaharap dito. Inis na pinasadahan ng tingin ni Destine ang kamay ng lalaki sa braso niya. "Bitaw, kung ayaw mo mabali ang kamay mo. Ang angas mo rin, no? Hindi ka naman kagandahan para mag-inarte." Ang sabi pa nito na lalong ikinakulo ng dugo ng dalaga. May tama na siya ng alak, pero kaya niya pa rin ibalibag ang lalaki sa harapan niya. Pero bago pa man niya muling makapagsalita at gawin ang nasa isip, ay may marahas na humablot sa kamay nito na siyang ikinabitaw ng lalaki sa braso niya. Hindi ka dapat namimilit ng babae, lalo na at kapag sinabi niyang ayaw niya. Sabi ng isang malalim na tinig na nanggagaling sa lalaking nasa gilid niya. Napabaling sa bagong dating na lalaki ang atensyon ni Destine. May kadiliman sa loob ng bar pero nakikilala niya ang lalaking ito. Ito ang lalaking tinitingnan niya sa katabi nilang table kanina bago siya pumunta ng dance floor. Dumaing naman ang bastos na lalaki dahil sa higpit ng hawak nito. "Sino ka ba at nakikialam ka?" "I own the entire place." Ang simpleng sagot nito na agad ikinatahimik ng kausap. "Kung may problema ka, we can talk outside after I kick your ass out of here." Lalo namang bumakas ang inis sa mukha nito, pero hindi na nakuha pang makasagot. Inis na pinasadahan lang sila ng tingin ng lalaki, bago marahas na binawi ang sariling braso at galit na nagmarcha paalis sa pwesto nila. Wala ka naman pala eh." Pahabol na sabi ni Destine sa umalis na lalaki, bago niya balingan ang katabi niya. "Salamat dun ah. Hindi ko alam na ikaw pala may-ari nitong bar." Sumilay naman ang isang maliit na ngiti sa labi nito. "Actually, I am not. Gawa-gawa ko lang yun." Saglit na napaawang naman ang bibig ng dalaga bago siya bahagyang natawa. "Seryoso ka ba? Isa ka rin palang loko eh. Napaniwala mo ako ron ah. Pero salamat." Naglahad siya ng kamay sa lalaki. "Ako nga pala si Destine." Pagpapatuloy nito bago makipagkamay din sa kanya. "I'm Akihiro. It's nice to see you again." "Ha? Again? Nakita na ba tayo dati? Kilala mo ako?" Ang litong-lito na sunod niyang tanong sa lalaki na nagpakilalang Akihiro. Tinitigan niya ito ng mabuti para alalahanin. Matamis naman itong ngumiti sa kanya. "Well, hindi mo ako kilala, but we attended the same university before." "Hindi ko talaga siya maalala." Ang sabi niya sa kanyang isip, bago peking napangiti na lang at napatango-tango. Kahit na hindi alam ni Destine kung saan sa dalawang university na pinasukan niya ang tinutukoy nito. "Mabuti at naalala mo pa ako. Galing na memorya mo ah." "Of course. How can I forget the only woman I ever liked?" Nakangiting sambit nito na saglit na ikinatahimik ni Destine.
Sabagay, lahat naman tayo may crush nung college. Sabi niya bago peking tumawa. Napansin ni Destine na hindi pa rin ito bumibitaw sa pagkakahawak sa kamay niya at mariin pa rin ang titig. Crush? I doubt that. Sa tingin mo ba, paghanga pa rin itong nararamdaman ko? Kung sa tingin ko hanggang ngayon ay gusto pa rin kita? Nakangiti nitong tugon. Tuluyan ang hindi nakaimik si Destine na nalilito kung ang dagundong ba ngayon sa dibdib niya ay nanggagaling sa malakas na tibok ng puso o epekto ng malakas na beat ng tugtog sa bar. Bahagyang umiti si Akihiro dahil sa panandaliang pananahimik niya. Hindi mo kailangan sumagot. Gusto ko lang sabihin to habang may pagkakataon pa ako. I still like you, Destine. Nanatili namang tahimik si Destine at napatitig kay Aki. Hindi niya alam kung dala lang ba ng kalasingan pero sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, ay biglang ito na lang ang nakikita niya ngayon habang patuloy pa rin ang dagundong sa dibdib niya. Lasing na siguro ako. Anang kanyang isipan. Nakita niya ang pagbaba ng tingin nito sa kanyang labi na ikinatingin niya kaya naakit na rin siya sa labi ng binata. Hindi na niya maintindihan kung bakit nagkakaganito siya ngayon. At bigla-bigla na lang nagtatapat din sa kanya ang lalaking ito. Pero mas lalong hindi niya alam kung bakit niya naisipan o kung saan siya nakakuha ng lakas ng loob nang namalaya niya ang sarili na hinila ang kwelyo ni Akihiro at tumingkayad para maabot ang labi nito. Paniguradong pagsisisihan ko to. Paggising ko, pero bahala na. Muli niyang sambit sa isipan bago mariin na ipinikit ang mga mata para damhin ang halik nilang dalawa sa isa't isa. Napahawak sa ulo niyang mabibiyak na yata dahil sa sobrang sakit si Destine. Habang mariin pa rin na nakapikit ang mga mata niya na hindi niya gustong idilat dahil kahit nakapikit siya, ramdam niya pa rin ang pag-ikot ng paningin niya. Bakit pa kasi ako uminom? Inaantok niyang sambit sa sarili. Mula sa kanyang tagiliran ay naramdaman niya ang pag-vibrate ng sa tingin niya ay cellphone niya. Kaya pikit mata niya itong kinuha. Bahagya niyang binuksan ng isang mata para tingnan ang screen ng kanyang phone at nang makita ang pangalan ng best friend niya, ay agad niya itong sinagot. Sa wakas sumagot ka na rin, Destine. Nasaan ka ba? Bungad ng kaibigan niyang si Laura nang sagutin niya ang tawag nito. Muli siyang pumikit at tumagilid ng higa habang nakadikit ang tenga sa cellphone. Ang aga-aga sumisigaw ka kaagad. Nandito ako sa kwarto. Ayokong bumangon. Malala ata hangover ko. Anong nasa kwartong pinagsasabi mo? Hindi ka pa umuwi simula kagabi. Nasaan ka ba? Kanina ka pa hinahanap dito sa agency. Hindi na ako makaisip ng palusot kay ma'am. Sunod-sunod na litanya ni Laura na parang isang timbang yelong binuhos kay Destine na nagpagising sa diwa niya. Naidilat na niya ngayon ang mga mata. Hinahanap ako? Bakit daw? At bakit ngayon ka lang tumawag? Taranta niyang baling sa kabilang linya. Ano ngayon lang? 4 na oras na akong tumatawag sa iyong gaga ka. Bilisan mo na at pumunta ka na rito. Saan ka ba kasi napadpad? Muli na naman itong tanong sa kanya. Ayaw man niyang tumayo sa pagkakahiga dahil talagang umiikot pa rin ang paningin niya, ngunit pilit siyang bumangon. Andito nga ako sa kwarto. Agad siyang napahinto sa sinasabi nang hindi pamilyar na silid ang bumugad sa kanya. O wala. Mahina niyang dugtong habang lito na inililibot ang paningin sa paligid. Nasaan ka ba kasi? Alam mo, malilintikan talaga ako kay tita kapag, naku naman, nandito na si ma'am. Bilisan mo at pumunta ka na rito. Ang mariin nitong sabi bago patayin ang tawag. Hindi naman nakapag-react pa si Destine sa ginawang pagpatay ng tawag sa kanya ng kaibigan dahil okupado na ang isip niya. Hindi niya alam kung dahil ba ito sa hangover niya, pero hindi pamilyar ang kwarto kung nasan siya ngayon. Hindi ko to kwarto. Nasaan ako? Wala sa sariling tanong niya. Muli siyang napahawak sa kanyang ulo habang pilit na inaalala ang mga nangyari sa kanya
para mapadpad siya sa lugar na yun. Sa pag-aakala niya ay pumunta sila ni Laura sa isang bar kagabi para magpalipas ng sama ng loob sa boss nila. Naparami ang inom nila at nalasing. Ang sumunod na lang niya na naalala ay nasa dance floor na siya at kausap ang isang lalaki na biglaan lang niyang hinalikan. Napaawang ang bibig niya. No, hindi. May hinalikan ako? Gulat niyang tanong sa sarili. Panibagong alaala na naman ang sumagi sa isip niya na nagtuloy-tuloy hanggang sa tuluyan na niyang masagot kung bakit siya nagising ngayon sa isang hindi pamilyar na kwarto. Pero bago pa man siya makapag-react muli sa mga alaalang gumising na ata sa buong pagkatao niya, ay natigilan siya. What time is it? Tanong ng isang malalim na boses. Tuluyang na estatwa sa pwesto niya si Destine dahil sa boses na yun ng isang lalaki, kasabay ang isang braso na humapit sa bewang niya. Mariin siyang napapikit. Panaginip lang to. Panaginip lang to. Panaginip lang to. Panaginip. Hindi na niya natuloy ang pagsasalita nang humigpit ang pagkakayapos sa kanya ng lalaki. Doon na niya tuluyang na-realize kung ano nangyayari. Napatili siya at napatayo sa kama para umalis. Ngayon ay mas kita na niya ang hubad na likod ng isang lalaki na ngayon ay nakadapa sa kama at tanging kalahating katawan lang nito ang natakpan ng kumot. Ang ingay. Inaantok na usal nito na ngayon ay nagtakip pa ng unan sa muka. Paulit-ulit naman na napamura sa isip niya si Destine, naramdamang malakas na kabog sa dibdib niya habang tinitingnan ang topless na lalaki na nakahiga sa kama, kung saan din siya gumising kanina. Ngayon ay parang bahang sunod-sunod na nagpabalik sa kanya ang mga alaala na nangyari sa kanila ng lalaking kasama niya. Ano ba itong nagawa ko? Ang nanlulumong sambit niya sa sarili bago makaramdam ng lamig at mapabaling sa sariling katawan. Doon niya namalayan na wala pa rin pala siyang suot na kahit anong saplot. Muli siyang napamura sa sarili bago hanapin ang mga damit niyang nakakalat sa kwarto. Isa-isa niya itong dinampot at sinuot. Kailangan ko na makaalis dito. Ang nagmamadaling niyang bulong sa sarili bago muling mapabaling sa lalaking natutulog pa rin sa kama. Napangiwi na lang siya at nag-iwas ng tingin. Bahala na. Nang masiguro na nakuha na niya lahat ng gamit, ay tahimik niyang nilisan ng kwarto kung saan nanatiling natutulog ang lalaking kasama niya. Hindi na niya kayang manatili pa sa loob ng kwarto na yon, kahit na isa pang minuto, dahil tiyak na mamamatay siya sa kahihiyan kung sakali. Tanga-tanga mo talaga, Destine. Ano bang naisipan mo at sumama ka sa lalaking hindi mo naman kilala? Mahina niyang paninermon sa sarili habang mahina rin na inuumpog ang ulo sa dingding ng elevator na sinasakyan. Ramdam ni Destine ang mga titig sa kanya ng mga kasabay niya sa elevator, pero wala na siyang panahon para pansinin pa yon. Ngayong naalala niya ang lahat ng nangyari kagabi, parang gusto na lang niya magpakain sa lupa ng buhay dahil sa kahihiyan. Kagabi lang siya nagpakalasing ng ganon at hindi niya inaasahan na hahantong pa yun sa hindi inaasahang pangyayari. Di na ulit ako iinom. Mahina niyang usal bago mariin at nanlulumong napapikit. Pagkaalis sa isang magarang hotel kung saan sila naka-check-in, ay dumiretso siya sa bahay na inuupahan nila ng kaibigan niya si Laura, na walang tigil naman na tumatawag sa kanya para papuntahin siya sa agency nila. Pero hindi na talaga kayang pumasok pa ni Destine dahil bukod sa wala nang matinong pumapasok sa utak niya, ay masakit pa ang nasa pagitan ng hita niya. Sa huli, tumawag na lang siya sa agency nila para ipaalam na hindi siya makakapasok dahil kasalukuyang hindi maganda ang pakiramdam niya. Natotoo naman. Nakakarinding sermon naman ang natanggap niya sa boss nila bilang tugon bago ito pumayag. Pinapapasok na lang siya nito ng maaga kinabukasan. Ano bang emergency to, Des? Ikaw ha? Pinag-alala mo na nga ako gabi dahil hindi ka umuwi tapos ngayon minamadali mo naman ako makauwi. Ano ba talaga nangyari sa yung babae ka?
Litanya agad ni Laura nang pumasok ito sa kwarto niya na mukhang kauuwi lang. Nanatili namang nakahiga sa kama niya si Destine na wala ng lakas pa para bumangon. Saglit niyang binalingan ng kaibigan na naupo sa gilid niya bago siya muling tumulala sa kisame. May kagagahan akong ginawa kagabi. Napairap naman sa hangin si Laura. Lagi ka naman may ginagawang kagagahan. Ano pang bago? Sabat nito na ikinasama ng tingin ng dalaga. Binato niya ito ng maliit na unan. Iba to, mas malala. Pero baka matuwa ka pa kapag nalaman mo. Agad na sumilay ang malaking ngiti sa labi ni Laura. Bakit? May nahukabanggay kagabi? Kaya hindi ka umuwi? Mapanukso nitong tanong na hindi niya nasagot. Agad din na natigilan ng kaibigan niya dahil sa kanyang pananahimik. Madrama itong napatakip sa bibig bago siya pagpapaluin ng unan. Aray naman, kumakampas naman to, wala pa nga ako sinasabi. Pagdaing ni Des sa kaibigan na hindi na maalis ang ngiti sa labi. Silence means yes, gaga. Ikwento mo, ano pa nangyari kagabi? Bumangon ka muna. Sabi nito na hinila na siya pabangon para mapaupo na rin sa kama. Muli namang natahimik si Destine dahil hindi niya alam kung paano niya sisimulan at sasabihin sa kaibigan na nagising na lang siya kanina sa kama kasama ang isang lalaki na hindi naman niya kilala. At ang mas malala ay mukhang may nangyari pa sa kanila nito kagabi. Ano na te? Magtititigan na lang ba tayo? Spill the tea! At nitong pamimilit sa kanya. Napabuntong hininga siya at biglang nagsalita. Wala na. Malamya niyang usal. Napatanga naman sa kanya si Laura na hindi agad nakuha ang sinabi niya. Wala na ang alin? Anong wala na? Diretsuhin mo na kasi ako, pinahihirapan mo pa ako manghula eh. Wala na nga. Wala na ang bataan, nasuko na. Sa wakas ay bulalas niya. Muli namang natahimik ang kaibigan niya bago ito biglang nagtititili at muli siyang pinaghahampas. Congrats girl, hindi ka na mamamatay na virgin. Hinila naman ni Destine ang buhok nito. Ayan talaga nasa isip mo, no? Namomroblema na nga ako rito. Paano kapag may nabuo? Si Laura naman ngayon ang humila sa buhok niya. Gaga ka ba? Huwag mong sabihin na hindi kayo gumamit ng proteksyon bago nyo gawin. Ano ka ba naman, Des? Alam kong first time mo pero safety first pa rin dapat. Nanlulumong pabagsak naman siyang muling humiga sa kama niya. Hindi ko kasi alam kung gumamit siya o hindi. Ang bilis kasi nang nangyari. Basta nangyari na lang. Ganun. Huminga rin sa tabi niya ang kaibigan. Sino ba kasi ang guy na yan at saan ka dinala? Nalingat na ako saglit. Naglaho ka na agad. Aba, kamuntik na kitang ma-report na missing ah. Lalo namang nanlumo ang mukha ni Destine. Pwede bang sabunutan mo na lang ako? Kasi kahit pigain ko ang utak ko ngayon, mukha lang talaga niya ang alam ko. Ang tanging sabi niya habang nakatulala sa kisame. Muli namang sumagi sa isip niya ang mukha ng lalaki na agad niyang kinailing. Alam mo Destine, ang dapat sa'yo hindi inaayang magwalwal sa bar. Nakakaloka ka. Pero at least, kahit papano, alam mo ang mukha ng hahanapin natin. Kung sakaling may mabuo man dyan. Ang sabi nito, nangumuso pa sa kanya. Pati na rin sa kanyang tiyan. Lalo namang sumama ang timpla ng mukha ng dalaga. Hindi pwedeng may mabuo, Laura. Alam ko naman, pero in case lang, mali natin, di ba? Though, you don't have to worry, my dearest friend. Cause I got you. Aagapan natin agad yan. Paninigurado nito sa kanya na ikinailing na lang ng dalaga. Pero ang tanong, na gusto ko talagang mabigyan ng kasagutan. Ano bang itsura? Pogi ba? Mabango? Mayaman? Muling pang-iintriga nito sa kanya na mukhang nanumbalik muli ang excitement sa katawan. Napairap naman siya bago sumilay ang ngiti sa isang labi. Mukha ba ako sasama sa hindi gwapo at mabango?
Pilya niyang biro. Pinaningkitan naman siya ni Laura. Mabuti naman at may taste ka pa rin sa lalaki kahit papano. Biro nito na hinampas pa siya ng unan at muling nagtititili. Natatawang naiiling na lang siya sa kaibigan bago muling tumulala sa kisame. Dahil alam niyang gabi-gabi na siyang mumultuhin ang mukha ng lalaking kasama niya kagabi. Kinabukasan ay agad siyang pinatawag sa office ng head nila para ipaalam na may bagong kliyente siyang hahawakan. Pero bago yon, ay isang nakakarinding sermon muna ang muling niya natanggap sa ma'am nila dahil sa biglaan niyang pag-absent kahapon. May kinuha din itong files na naglalaman ng ilang impormasyon ng kliyente niya at ng mga dapat niyang malaman. Ilang araw pagkatapos noon ay muli siyang ipinatawag sa main office nila para makilala naman ang kliyenteng hahawakan niya. Hindi ako mahilig kumuha ng bodyguard na babae. But I think she's more suited for the job. Saad ng kliyente niyang si Mrs. Delgado na may katandaan na. Nanatili naman siyang tuwid na nakatayo habang iniikutan siya nito at pinapasadahan ng mapanuring tingin ng mukhang sopistikadang matanda. Bago niya tuluyang ipinaliwanag ang gusto niyang mangyari. Para maging malinaw, hindi ako ang babantayan mo, kundi ang apo ko. Panimulang sabi nito. Magiging personal bodyguard ka ng apo ko. Marami siyang natatanggap na death threats ngayon, bilang siya ang humahawak ng kumpanya ng pamilya namin. At habang hindi pa rin natutukoy ang may pakana sa pagtatangka sa buhay niya, ay gusto kong bantayan mo siya na maigi to make sure that he's safe all the time. Pagpapatuloy nito, bago muling maupo sa isang silyang kaharap niya. And one more thing, gusto kong sundan mo rin siya kahit saan siya magpunta and report everything to me. Copy that, ma'am. Sagot niya rito. Pinasadahan siyang muli ng mapanuring tingin ng matanda bago sumili ang pilyang ngiti sa labi. Babalaan na rin kita dahil pilyo ang apo kong yun at matinik sa babae. Nakangising sabi nito. Nanatili namang compose ang dalaga bago bahagyang umiti sa matanda. Wala po kayong dapat ipag-alala, Mrs. Delgado, dahil marami na ako naging kliyente na siguradong mas pilyo pa sa apo nyo. Pero makakaasa kayo na gagawin ko na maayos ang trabaho ko. That's right, ma'am. Isa sa pinaka-professional at skilled sa agency namin si Agent Destine. Kaya makakaasa kayo na hindi niya kayo bibiguin. Paninigurado naman ang head niya kay Mrs. Delgado. Napatango-tango naman na matanda na muli naman siyang pinasadahan ng tingin bago siya tinitigan. Well, that's good to know. Pagkatapos ng meeting na yon ay naging abala na si Destine sa paghahanda para sa bagong na-assign sa kanyang trabaho. Ginugol ng dalaga ang oras niya sa pag-aaral sa mga impormasyon patungkol sa apo ni Mrs. Delgado na nalaman niya rin na isa sa pinakabatang bilyonaryo ngayon. Dahil sa pagiging okupado ng isip niya, ay pansamantala muna niyang naisantabi ang nangyari sa kanyang nakaraan. Pero sa loob-loob niya, ay taimtim siyang humihiling na sana lang ay hindi na muling mag-cross pa ang landas nila ng lalaki. Dahil paniguradong tuluyan na siyang mamamatay sa kahihiyan kapag nagkataon. Isang linggo pagkatapos niyang ma-assign sa panibagong kliyente, ay nagtungo na si Destine sa address na ibinigay sa kanya para sa unang araw niya bilang personal bodyguard ng apo ni Mrs. Delgado. Pagpasok sa isang malamansyon na bahay, ay agad siyang sinalubong ng personal secretary nito na nagpakilala naman bilang Clark. Pasensya na, pero ayos lang ba na maghintay ka muna rito saglit? Kasalukuyan kasi naming hinahanap si Sir Akihiro. Ang sabi nito na nagpakunot sa noo ng dalaga. Hinahanap? Kaya ba aligaga ang mga tao rito? Tanong niya na pinasadahan pa ng tingin ang nagkalat na tauhan sa mansyon. Maliit na ngumiti ito sa kanya bago tumango. Masasanay ka rin sa ganito. Sabi lang nito bago saglit na nagpaalam sa kanya. Hindi naman nakuha ni Destine ang sinabi ng lalaki. Anong ibig sabihin nitong masasanay din siya sa ganito? Palagi ba silang tinataguan ng boss nila at kailangan pang hanapin?
Tanong niya sa isipan. Hindi naman siguro teenager ang babantayan ko, no? Mahinang bulong niya sa sarili at napailing. Di naman siguro. Ipinagkibit balikat na lang ng dalaga ang nangyayaring kaguluhan sa mansyon at naglakad-lakad na lang para libutin ito hanggang sa makarating siya sa garden. Mukhang bigatin nga talaga mga delgado. Sambit niya habang pinapasadahan ng tingin ng paligid na halos sa palabas niya lang ata kadalasang nakikita. Habang inaabala niya ang sarili sa pagmamasid sa garden, ay saglit siyang natigilan nang makaramdam na mayroong papalapit sa pwesto niya. Pero bago pa man niya ito lingunin, ay dumilim na ang paningin niya. May nagtakip sa mga mata niya. Muling sumagi sa isip ng dalaga ang sinabi sa kanya ni Mrs. Delgado na maging alerto at maingat siya pagdating sa mansyon. Anong ginagawa? Hindi na natapos ng boses ng lalaki ang sasabihin niya nang hawakan ni Destine ang braso nito at pumihit paharap bilang buwelo bago tuluyang ibalibag ang lalaking nasa likuran niya. What the? Ang pagdaing ng bulalas nito bago bumagsak sa damuhan. Anong kailangan mo? Mariin niyang tanong habang nakatingin sa lalaking mukhang galing pa ata sa jogging dahil sa suot. Dumadaing naman itong bahagyang bumangon bago siya balingan. Ikaw ang dapat tinatanong ko. Sino ka at bakit bigla-bigla kang nambabalibag sa mismong bahay ko? Saglit siyang natigilan dahil sa huling sinabi nito. Huwag niyang sabihing siya si Akihiro Delgado. Tanong niya sa isip bago napamura sa sarili at humakbang papalapit dito para sana tulungan ito at magdahilan. Pero muli lang siyang natigilan nang makita ng malinaw ang mukha ng lalaki sa harapan niya. Ikaw? Ang mahinang bulalas niya na hindi naman narinig ng lalaking abala na iniinda ang likod nito. Hindi naman maalis si Destine ang tingin niya sa lalaki. Kilala niya ang mukhang yon at hindi siya maaaring magkamali. Ramdam niya ang biglaang panlalamig ng mga kamay niya kasabay ng puso niyang parang bombang sasabog na sa kanyang dibdib nang magsimula itong tumibok ng mabilis. Pero bago pa man makapagsalita muli, ang isa sa kanila ay dumating na si Clark na nagkumpirma ng hinala ng dalaga. Sir Akihiro, ayos lang po ba kayo? Ano nangyari dito? Agad nitong dinaluhan ng lalaking nasa damuhan para tulungang makatayo. Hindi siya agad nakasagot nang balingan siya nito. Hindi niya alam kung kaya niya bang makasagot, gayong kinumpirma na nito ang hinala niya sa lalaking binalibag niya lang kanina. Ito ang lalaking pinakahinihiling niyang hindi niya na sana makita. Parang gusto niya nang magpalamon ngayon sa lupa. Yun lang ang nasa isip niya. Tatawag na ba ako ng doktor niyo, sir? Tanong ni Clark na agad na ikinailing ng lalaking nagngangalang Akihiro. Di na kailangan, ayos lang ako. Sagot nito bago magpagpag ng sarili pagkatayo. Agad nitong hinarap si Destine na hindi naman makaalis sa kinatatayuan niya at hindi na alam ang gagawin. Umayos ka, Des. Ano naman kung siya nga ang lalaking yun? Nasa trabaho ka ngayon. Mariin niyang sermon sa sarili. Mariin siyang tinitigan ni Akihiro na pilit niyang nilalabanan. Sinong nagpapasok sa babaeng to? Tanong nito kay Clark. Sir, siya po ang pinadala ng lola niyo para maging personal bodyguard niyo. Personal bodyguard? Ilang beses ko bang sasabihin at uulitin na hindi ko yun kailangan? Sabi nito na hinihimas pa ang likod bago binalingan muli ang dalaga. At ganitong klaseng bodyguard talaga ang kinuha ni Lola? Bigla-bigla na lang nang babalibag ng tao? Saglit naman na mariing napapikit ang dalaga. Hindi ko sinasadya nangyari kanina. Nabigla lang ho ako, sir. Ang alinlangan na sa wakas ay tugon na Destine na nakuha na ibuka ang bibig niya. Nabigla? Ibig sabihin kada mabibigla ka, mambabalibag ka na lang ng tao? Sarkastikong tanong nito na mariin na ang titig sa kanya.
Humihingi po ako ng paumanhin, sir, kung nasaktan kayo. Formal na lang niyang sabi bago bahagyang iniyuko ang kanyang ulo para iwasan ng titig nito. Narinig niya ang inis nitong pagbuntong hininga. Kakausapin ko dito si Lola patungkol dito. As of now, pwede ka nang bumalik sa agency niyo dahil hindi ko kailangan ng personal bodyguard. Ang sabi pa nito bago siya talikuran para pumasok sana sa loob ng bahay. Pasensya na pero nasa kontrata namin ni Mrs. Delgado na siya lang ang pwede kong pakinggan. Kaya hindi ako aalis. Matapang at diretsahang sambit niya na ikinahinto ni Akihiro. Pardon? Muli siyang hinarap ng binata at nang makitang seryoso siya sa kanyang sinabi ay mariin na lang itong napapikit na parang nagpipigil ng inis. Alam mo, bahala ka. Do whatever you want. Litanya nito bago siya tinalikuran para tuluyang pumasok na sa loob ng bahay. Naiwan na namang mag-isa si Destine sa labas ng garden na nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga nang masigurong wala na ang binata. Napahawak siya sa dibdib niyang ngayon ay malakas pa rin ang kabog. Hindi niya alam kung saan niya nakuha ang lakas ng loob niya para kausapin ang binata. Sabi ko na nga ba, itong trabahong to ang papatay sa akin. Bulong niya sa kanyang sarili. Hindi pa nga niya tuluyang napoproseso na wala na ang V-card niya. Pagkatapos ngayon, magiging personal bodyguard pa siya ng lalaking nakaraang linggo lang ay naka one night stand niya. Pero mukhang hindi naman niya ako naaalala. Dapat ko ba yung ikatuwa? Nanlulumo niyang sambit bago muling natahimik nang makita ang papalapit na si Clark na mukhang binalikan siya. Huminto ito sa harap niya nang bahagya pang umiti sa kanya. Pasensya na. Hindi lang siguro naging maganda ang unang pagkikita niyo ni Sir Akihiro. Pero paniguradong magkakasundo rin kayo. Gustong umiwi ni Destine dahil sa huling sinabi nito. Pero pinigilan niya ang sarili at mahinang tumango na lang sa kausap. Kung alam mo lang, mas matindi pa rito ang una naming pagkikita. Aniya sa kanyang isipan. Ayos lang. Nasabihan na ako ni Mrs. Delgado na dapat kong asahan yun sa apo niya. Kalmado niyang sabi, kahit kanina lang ay nagkakagulo na ata maging laman loob niya dahil sa pagkataranta. Hindi ko lang naman inaasahan ay ang mismong boss mo. Muli niyang sambit sa kanyang isip na hindi niya masabi sa kausap. Mabuti naman kung ganon. Halika at pumasok ka na rin sa loob. Paniguradong tinawagan ni Sir Akihiro ang lola niya. Kahit na wala na rin naman siya magagawa dahil andito ka na. Nakangiting sabi pa nito bago maunang maglakad papasok sa bahay. Sumunod naman dito si Destine. Habang naglalakad ang dalawa, ay nagsimula na rin mag-lecture sa kanya si Clark ng mga dapat niyang malaman tungkol kay Akihiro. Katulad na lang ng schedule at ang maghapon nitong routine. Buong maghapon ay walang ibang ginawa ang dalaga kundi maglakad kasama si Clark na inilibot pa siya sa buong mansyon ng mga Delgado. At ipinakilala na rin sa mga taong makakasama nila rito. Total, ay mamamalagi na rin siya sa mansyon bilang isa yun sa kahingian sa trabaho niya para mabantayan ng maayos ang binata na buong maghapon niya namang hindi nakita. Marami talagang inaasikaso sa Sir Akihiro dahil ilang buwan pa lang din ang nakakalipas nang ipahawak sa kanya ang kumpanya nila. Ang sabi ni Clark na hindi ata napapagod kakasalita. Pero huwag ka makampante dahil pilyo ang isang yon. May oras lang ng pagiging workaholic niya dahil madalas iba ang pinagkakaabalahan niya. Ang makahulugang dagdag nito na ikinangiwi niya. Hindi naman illegal ang pinagkakaabalahan niya, di ba? Mapanuri niyang tanong dito. Bahagyang natawa naman si Clark bago huminto sa paglalakad na ikinahinto niya rin. Takang tiningnan siya nito dahil huminto sila sa harap ng isang malaking pinto. Walang illegal dito, huwag kang mag-alala. Natatawa nitong sabi bago sumenya sa kanya na pumasok sa pintong nasa harap nila. Hinihintay ka ni Sir sa loob. Tinawagan niya ako kanina at sinabing dalhin ka rito para makausap ka. Hindi naman yun inaasahan ni Destine.
Pinapatawag niya ako ngayon pagkatapos niya ako walkoutan kanina. Aniya sa kanyang isip bago mapabaling sa pinto sa harap na sa tingin niya ay office ni Sir Akihiro. Muli niyang naramdaman ang daga sa kanyang dibdib. Maiwan na kita rito, Miss Destine. Ngiting pagpapaalam sa kanya nito bago siya tuluyang talikuran. Hindi na niya nagawa pang magpaalam sa lalaki dahil okupado na ang isip niya kung paano niya haharapin ngayon si Akihiro na kanina lang ay binalibag niya. Hindi naman siguro siya nagtatanim ng sama ng loob, no? Focus, Destine. Tandaan mo, professional ka at andito ka para magtrabaho. Isa pa, bayad ka na kaya hindi ka na pwedeng mag-inarte. Pagkausap niya pa sa sarili, bago magpakawala ng isang malalim na buntong hininga. Bahala na. Nang makuha na niyang kumalma at muling makompose ang sarili, ay kumatok siya sa pinto ng silid. Come in. Dinig niyang boses ni Akihiro mula sa loob. Iyon ang naging hudyat niya para tuluyang pumasok sa opisina nito. Pagpasok niya, ay agad siyang sinalubong ng nakakabinging katahimikan na lalong nagpakabog sa dibdib niya. Nakita niya rin naman agad ang lalaki na nakaupo sa desk nito at kasalukuyang nagbabasa ng mga papeles. Hindi na niya hinintay pang palapitin siya nito at kusa nang lumapit bago huminto sa mismong harapan ng desk ng binata. Pinapatawag niya raw ho ako. Bungad niya na ikinatango nito nang hindi nagangat ng tingin sa kanya. Agent Destine? Codename Locke. 26 years old. Address? Confidential. Status? Also confidential. Ang pagbabasa nito sa nakasulat na papel, nahawak bago magtaas ng tingin sa kanya. Matamis itong ngumiti. Destine, what a nice name. Hindi naman siya kumibo. Pansin niya na iba na ang aura nito kumpara kanina. Mas maamo na ito tingnan ngayon at pilyo. Tumayo si Akihiro mula sa upuan niya. Hindi naging maganda ang pagkikita natin kanina. But I'm looking forward to working with you, Miss Destine. Saglit na nablangko pa si Destine bago bahagyang yumuko rito. Ganon din ako, sir. Humihingi ulit ako ng paumanhin sa nangyari kanina. It's fine. Wala naman ako nabaling buto. Pagbibiro nito sa kanya. Mukhang maganda ang mood ng lalaki. Sa tingin ko nasabi naman sa'yo ni Clark ang dapat mong malaman. Isa pa pala. Bilang personal bodyguard ko, kailangan mong sumunod sa mga rules na meron ako. Muli niyang ibinalik ang tingin sa binata. Ipapaalala ko lang ulit, sir, kay Mrs. Delgado pa rin ako nakakontrata, kaya siya lang papakinggan ko. Agad niyang kontra sa sinabi ng lalaki. Naglakad naman ito papalapit sa kanya, habang bahagyang tumatango. I am aware of that, kaya pinaalam ko muna sa kanya to bago ko sabihin sa'yo. And one more thing, call me Akihiro. I'm sorry, sir, but hindi na niya natuloy ang sasabihin dahil sa pagkabigla nang bahagyang tumikit sa labi niya ang hintuturong daliri nito para mapatigil siya. Rule number 1, do whatever I say. Sabi nito bago alisin ang daliri na malapit na sa labi niya. Saglit naman siyang napapikit para muling pakalmahin ang sarili. Copy that, Sir Akihiro. Nagtaas ito ng kilay sa kanya. May sir pa rin. Nakangiting pagpuna nito. Palihim naman siyang napairap dahil sa pagiging demanding ng lalaki. Mukhang activated na ang pagiging pili nito ngayon. Copy that, Akihiro. Pag-uulit niyang sinabi. Malawak naman itong napangiti sa kanya bago kumindat. Bingo! May kinuha naman sa bulsa ng pants nito sa Akihiro bago maglahad ng kamay, kung saan nakapatong na ang isang susi na ikinakunot ng noon ng dalaga. Para saan naman ho yan? Tanong niya na hindi pa rin kinukuha ang susi. Agad namang nainip si Akihiro at kinuha na lang ang kamay niya para doon ilagay ang bagay. Susi ng kwarto mo. You're staying right beside my room. Si Lola ang nag-request nun. Ang sabi nito na mayroong ngisi sa labi.
Salamat. Ang tanging nasabi na lang ni Destine bago bawiin ang kamay niya mula sa pagkakahawak ng binata. Nanatili ang ngiti nito, ganon din ang mariin itong titig sa kanya, na agad na ikinailing ni Destine na hindi na magawang titigan pabalik ang binata. Tumikhim si Akihiro bago putulin ang pagkakatitig sa dalaga at maglakad muli pabalik sa upuan nito. That's all. You can leave now. Nakahinga ng maluwag ang dalaga dahil doon na bahagyang muling iniyuko ang ulo bilang pagpapaalam bago ito talikuran. Pero hindi pa man siya nakakailang hakbang ay tinawag siyang muli ni Akihiro na mukhang may nakalimutan pang sabihin. May nakalimutan pa po ba kayong sabihin? Agad niyang tanong nang lingunin niya ito. Saglit naman siyang tinitigan nito bago sumilay ang maliit na ngiti sa labi. Napapaisip lang ako. Nagkita na ba tayo? Agad na kumabog ang dibdib ni Destine dahil sa narinig. Humigpit ang pagkakahawak niya sa susi sa kanyang palad. Ngayon ko pa lang kayo nakita, so I guess, no sir. Ang agaran niyang sagot para hindi mahalata ang kabang nararamdaman niya ngayon. Nanatili naman ang titig sa kanya ni Akihiro na napangiti lang bago ito tumango-tango. If you say so, you can leave now. Muli siyang tumango rito bago nagmamadaling nilisan ng silid na parang nakasalalay sa paglabas rito ang buhay niya. Nakahinga lang siya ng maluwag nang tuluyan na siyang makalayo sa opisina nito. Agad siyang napahawak sa kanyang dibdib bago mapabulalas ng mahinang mura. Ano ibig sabihin nun? Naalala niya ba ako? Tanong niya sa sarili bago mariin na mapapikit at nanlulumong napahawak sa ulo. Bakit ba nangyayari sa akin to? Natapos ang araw na yon na hindi na sila nagkitang muli ni Akihiro. Pinasabi na lang nito kay Clark na kinabukasan na ang magiging opisyal niyang unang araw bilang personal na bodyguard nito. Kaya maaari na muna siyang magpahinga. Na hindi rin naman nagawa ng dalaga dahil buong magdamag siyang binabagabag nang huli nilang pag-uusap ng lalaki. Hindi pa rin siya sigurado kung naalala ba siya ni Akihiro. Pero kahit na ano pa, hindi niya dapat dalhin sa trabaho ang personal niyang issue dahil paniguradong mawawala lang siya sa focus. Kinabukasan ay maagang gumising si Destine para makapaghanda dahil bukod sa pagiging personal na bodyguard ni Akihiro, siya na rin ang magmamaneho para rito mula ngayon. Nakatulog ka ba ng maayos? Tanong ng matandang mayordoma sa mansyon nang pumasok siya sa kusina para magtimpla ng kape. Hindi po gaano, namamahay pa po siguro yung katawan ko. Ngiti niyang tugon bago maupo sa harap ng lamesa. Sa una lang yan. O heto, nagluto ako ng adobo dahil paborito ito ni Akihiro. Kumain ka na rin muna. Gusto mo bang ipagtimpla kita ng kape? Tanong nito bago ilapag sa lamesa ang nilutong agahan. Hindi na po, manang. Ako na po, kaya ko na to. Mukhang masarap po ang... Hindi niya natapos ang sasabihin at napatakip na lang sa ilong nang maamoy niya ang ulam na adobo sa lamesa. Hindi niya natapos ang sasabihin at napatakip na lang sa ilong nang maamoy niya ang ulam na adobo sa lamesa. Taka naman siyang tiningnan ng matanda at inamoy din ang niluto nito. May problema ba, iha? Hindi ka ba kumakain ng adobo? Takang tanong nito sa kanya. Hindi naman agad nakapagsalita si Destine. Dahil parang maduduwal siya anumang oras sa amoy ng adobong nasa harap niya. Tumayo muna siya mula sa pagkakaupo habang nakatakip pa rin ang palad sa ilong at bibig. Ayos ka lang ba? Anong nangyayari sa'yo? Nag-aalalang tanong ng matanda sa kanya. Mariin naman siyang napapikit dahil hindi na niya kaya ang amoy. Mamaya na lang siguro po ako kakain. Excuse me po. Nagmamadali niyang sabi bago lisanin ang kusina.
Agad na dumiretso si Destine sa banyo kung saan tuluyan na siyang naduwal. Ilang saglit siyang namalagi roon bago gumaang muli ang pakiramdam niya. Hindi na siya nakakain pa ng umagahan dahil tuluyan na siyang nawalan ng gana. Hindi ako pwedeng magkasakit. Bulong niya sa sarili bago uminom ng gamot para hindi matuloy sa anumang sakit ang masama niyang pakiramdam. Talaga naman, ngayon pa talaga nangyari sa akin to. Nanlulumo niyang sabi. Sa awa naman ng Diyos, ay hindi nasundan pa ang pagsusuka niya ng araw na yon. Hindi rin naapektuhan ang trabaho niya sa buong araw. Pero hindi yun na bumabagabag sa kanya maghapon, kundi ang napapansin niyang palagi ang pagbaling sa kanya ni Akihiro. Kahit nasa kumpanya man ito, o kahit nasa loob ng kotse at hindi niya kayang ipagsawalang bahala yon. May gusto ho ba kayong sabihin sa akin, Sir Akihiro? Ang tanong niya habang nagmamaneho pa uwi galing sa opisina. Napatikim naman mula sa backseat si Akihiro na nag-iwas ng tingin sa kanya dahil nahuli niya itong muling nakatitig sa kanya mula sa likod. Wala naman. Sagot nito na ikinatango na lang niya. Pero naramdaman niya ang muling pagbaling nito sa kanya. Naalala ko lang bigla. Ang sabi ni Manang hindi ka raw kumain ng umagahan kanina. At mukhang hindi ka rin nag-lunch. Hindi ba maganda ang pakiramdam mo? Hindi naman inaasahan ni Destine ang naging tanong ng lalaki sa kanya. Kaya, tiningnan niya ito mula sa salamin. Hindi niya maintindihan kung nabuboard ba ito sa biyahe. Kaya bigla itong nagtatanong ngayon. O gusto lang siya makausap ng binata dahil nag-aalala ito. Ayos lang ho ako. Simple at diretsahan niyang sagot dito. Napatango-tango naman ang lalaki. Mabuti naman kung ganon. Sinisigurado ko lang na nasa kondisyon ka habang nasa trabaho. I don't want you to get sick. Ang nakangiting sabi nito na hindi sinagot pa ni Destine. Napahinga na lang siya ng malalim habang ramdam muli ang biglaang pagtibok ng puso niya. Hindi na maintindihan ng dalaga ang sarili niya dahil sa tuwing kakausapin na lang siya ng binata ay may ganitong reaksyon ng puso niya. Focus, Destine. Nasa trabaho ka. Kaya huwag ka magpapadala sa mga salita ng lalaking yan. Muli niyang paalala sa kanyang isipan. Napasulyap naman siyang muli sa side mirror ng sasakyan kung saan kita niya ang isang itim na kotse na kanina niya napapansing nakasunod sa kanila. Sir Akihiro, mukhang may sumusunod sa atin. Mariin niyang sabi bago bilisan ang pagpapatakbo sa kotse nila. Napabaling din ito sa likuran para tignan ang kotseng tinutukoy ng dalaga bago umayos muli sa pagkakaupo at nanatili pa rin kalmado. Hayaan mo lang sila sumunod, titigil din ang mga yan mamaya. Sabi lang nito. Nangunot naman ang noo ni Destine sa naging tugon ng lalaki. Hindi niya maintindihan ang sinabi nito pero hindi na niya nagawang kausapin pang muli ang lalaki para tanungin. Dahil muling naagaw ang atensyon niya nang may bumangga sa likuran ng kotse nila. Napamura siya sa isipan bago pilit na inilalayo ang sasakyan nila sa mga ito. Hahayaan lang ho ba natin na bungguin nila tayo? Tanong niya sa lalaki na mukhang nagulat din sa nangyari. Pilit niyang inilalayo ang kotseng sinasakyan nila sa mga ito pero makulit talaga ang kotseng nakabuntot sa kanila at ayaw silang lubayan. Gusto talaga silang gitgitin ito. At nang muli silang banggain ang mga ito sa gilid, ay umalog na ang sasakyan nila. Napabaling na sa kanya si Akihiro na mukhang may sasabihin. Pero naunahan niya ito. Nakasuot naman ho kayo ng seatbelt, di ba? Muling pagkausap niya sa lalaki na mukhang lito na rin sa mga nangyayari. Siyempre, bakit mo? Shit! Bulalas nito nang biglaan niyang bilisan palalo ang pagpapatakbo ng sasakyan nila para iwanan ang kotseng nakasunod. Hindi maganda ang kutob ko sa mga to. Sumunod ka na lang sa sasabihin ko, sir. Sabi niya bago ihanda ang sariling baril. Ano? Teka, hindi mo kailangan maglabas ng baril. Sanay na ako sa mga pagsunod na ginagawa nila at hindi sila nagpapaputok. Nananakot lang ang mga yan, so chill.
Pagpapakalma sa kanya ni Akihiro nang makita nito ang paglabas niya ng baril. Mas mabuti nang maingat tayo, sir. Huwag kayong mag-alala dahil hindi ako magpapaputok kundi rin sila magpapaputok. Paninigurado niya rito. Hindi naman nakasagot pa si Akihiro nang pareha silang magitla dahil sa sunod-sunod na putok ng baril na tumama sa kotseng sinasakyan nila mula sa labas. Mabuti na lang at bulletproof ang sasakyan na gamit nila. What the heck? Bakit nagpapaputok sila? Nanatili namang alerto si Destine na kinasa ang hawak na baril. Sinusubukan niya pa ring makalayo sa kotse na pilit silang ginigit-git. At nang magkaroon siya ng pagkakataon, ay inilabas niya ang kabila niyang brasong may hawak na baril para gumanti rin sa pagpapaputok sa mga ito. Hirap man dahil sa hawak niya sa kabilang kamay ang manibela, ay pilit niyang inasinta ang gulong nang sumusunod sa kanilang kotse. Nakailang palitan pa sila ng putukan bago ito tuluyang bumagal ng pagpapatakbo hanggang sa tuluyan na nila itong maiwanan. Ayos na ho ba kayo, sir? Tingin ko naman ay tumigil na sila sa pagsunod sa atin. Aniya rito nang tuluyan na silang makalayo. Tumango naman ito sa kanya. I'm fine. Pero hindi ko inaasahan na papuputokan nila tayo kanina. Seryoso nitong sabi na tila iniisip pa rin ang nangyari. Kung hindi sila ganito noon, mukhang dapat pa kayo mas lalo mag-ingat ngayon. Dahil mukhang hindi na biro ang pagbabantang to sa buhay nyo. Seryoso niya ring komento na saglit na kinatahimik ng lalaki. Narinig niya ang pagbuntong hininga nito bago mapabaling sa kanya. Ikaw ba, ayos ka lang? Balik tanong ng binata na si Akihiro na bahagya pa siyang sinilip mula sa likod. Napatikim naman siya at nanatili sa kanilang kalsada at walang balak na sagutin ang tanong ng binata. Diretso pa rin ho ba tayo sa mansyon, sir? Pag-iiba niya ng usapan. Napaayos naman na upo si Akihiro na nakuha rin agad ang pag-iiba ng usapan ng dalaga. Oo, diretso pa rin tayo. Maikling tugon nito na ikinatango niya. Hindi na muling nag-usap ang dalawa hanggang sa makarating sila ng mansyon. Mukha namang malalim na rin ang iniisip ni Akihiro dahil sa insidenteng nangyari. At ganon din si Destine na iniisip kung gaano kaseryoso ang kalagayan ngayon ng binata. Ilang linggo pagkalipas ng unang araw niya bilang bodyguard, ay nanatili pa rin na nakadistansya ang loob ni Destine sa binata. Lalo na at mas lalo niyang nakikita ang kapilyuhan nito. Hindi pa rin siya sigurado kung naaalala ba siya nito o hindi, pero napapansin niya ang ibang paraan ng pagtitig sa kanya nito na hindi niya alam kung dapat na ba niyang bigyan ng ibang kahulugan. Habang mas lalong lumalala ang pagtatangka sa buhay na Akihiro, ikinabahala naman ito ng lola nitong si Mrs. Delgado. Inutusan siya nitong mas pag-igtingin pa ang pagbabantay sa lalaki habang hindi pa natutukoy ang mga may pakana ng lahat ng pagbabanta na ito. Sir Akihiro, hinahanap na kayo ni Manang. Hindi pa ba kayo maghahapunan? Tanong ni Destine na nakatayo sa damuhan sa gilid ng nakahiga niyang boss na si Akihiro. Hindi pa ako nagugutom. Tanging sagot lang nito na hindi pa rin inaalis ang tingin sa mga bituin sa langit. Ilang oras na ang dalawa sa garden ng mansyon at ilang oras na ring pinagmamasdan ng lalaking kanina pa nakatulala sa malawak na kalangitan at mukhang maraming iniisip. 10:00 na ho ng gabi. Kanina mo pa sinasabing hindi ka nagugutom at kanina ka pa rin pinapatawag sa akin ni Manang. Sumilay naman ang mapaglarong ngiti sa labi nito bago siya balingan ng tingin. Nag-aalala ka na ngayon sa kalusugan ko? Mapanokso nito tanong sa kanya. Nag-aalala ako kay Manang, sir. Alam niyo hindi yun matutulog hanggat di ka pa kumakain. Seryoso ang pambabara niya sa panunokso nito. Agad naman itong napangiwi. Lagi mo na lang ba akong kokonsensyahin? Tanong nito bago bumangon para maupo sa damuhan. Papasok na ako, pero sa isang kondisyon. Dagdag nito na mukhang may kapilyuhan namang naiisip.
Alam niyo na ang sagot ko riyan. Si Mrs. Delgado lang. Ang susundin mo dahil sa kanya ka nakakontrata. Pagpapatuloy nito sa sasabihin niya bago muling mapangiwi sa kanya. Hindi ka ba nagsasawa sa linyahan mong yan? Ganito na lang. Rule number 4. You should smile when talking to me. Ano ulit ang sinasabi mo kanina? Nakangiti na nitong dugtong. Hindi naman siya nagsalita at seryoso lang na tinitigan ng lalaking malaki ngayon ang ngiti sa kanya. Tingin niya ay pinagtitripan lang siya nito dahil sa mga pinapagawa nito sa kanya. You're unbelievable. Hindi ba talaga uso sa iyo ang ngumiti? At ayaw mo akong kausapin ngayon? Tila mangha nitong sabi sa kanya habang hindi pa rin maalis sa mapang-asar ng ngiti sa labi nito. Wala namang nagawa si Destine, kundi ang mariin na pumikit bago pilit na ngumiti sa lalaki. No sir, asset ko kasi itong ngiti ko, kaya baka mahulog ka kapag ngumiti ako sa'yo. Birong pagsakay na niya sa pang-aasar nito. Bahagya naman itong natawa sa sinabi niya bago manghang napatitig sa kanya habang nakangiti. Agad namang naglaho ang ngiti sa labi ni Destine at napaiwas ng tingin dahil sa pagkailang sa paraan ng pagtitig nito sa kanya. Napansin naman yun ni Akihiro na nakangitig na paiwas na lang din ang tingin. Mukhang nalipasan ka na rin ng gutom, Destine. Muling pangaasar nito sa kanya bago itaas ang braso para magpatulong sa pagtayo. Walang imik naman yung hinawakan ni Destine para tulungan nito sa pagtayo na agad niyang pinagsisihan dahil sa paghila niya dito ay na out of balance naman siya na muntik na niya ikinabagsak sa damuhan. Mabuti na lang ay agad siyang nasalo ni Akihiro na mukhang nabigla rin sa nangyari. Ayos ka lang? Tila nag-aalalang tanong ni Akihiro habang nasa bisig siya nito. Hindi naman agad nakapag-react si Destine na saglit pang napatitig sa lalaki dahil sa lapit nila sa isa't isa bago tuluyang matauhan at kumawala sa pagkakahawak nito. Ayos lang ho ako, salamat. Pumasok na tayo sa loob, sir. Naghihintay na si Manang. Agad niyang pag-iiba ng usapan na ikinatangulang ng binata. Balak pa sana siyang alalayan papasok ni Akihiro pero agad siyang umiwas dito at pinauna na itong maglakad. Nagpakawala naman ng malalim na buntong hininga si Destine na ngayon ay ramdam na ang malakas na tibok ng puso niya. Hindi niya maintindihan pero mukhang magkakasakit na yata siya sa puso habang tumatagal ang pananatili niya sa tabi ng binata. Katulad naman ng pang-araw-araw na routine niya, ay maaga muling nagising si Destine. Pero ngayon ay nagising siya dahil sa biglaan niyang pagsusuka na hindi niya malaman kung ano ba ang dahilan. Ininuman naman niya ito agad ng gamot pero napapansin na niya ang pagdalas ng ganitong pagsusuka niya tuwing umaga. May pumapasok na ideya sa isip niya na maaaring dahilan nito. Pero pilit niya yung isinasantabi. Kahit malakas na ang kutob niya, na iba ang palagian niyang pagsusuka. Napapadalas na ate yung pagkain mo na matatamis ngayon, Des. Puro yan lang kinakain mo maghapon. Pagpansin sa kanya ni Manang na nag-aayos sa kusina. Nahinto naman siya sa pagnguya niya ng piraso ng chocolate. Wala po kasi akong gana nitong nakaraan, Manang. Ito lang din ang tinatanggap ng tiyan ko ngayon, kaya puro ganito lang kinakain ko. Saglit naman itong napatitig sa kanya at napakunot ang noo. Hindi ka naman siguro naglilihi, ano? Tanong nito na ikinaubo niya dahil sa pagkasamid. Pero imposible naman dahil ang sabi mo nga, wala kang boyfriend, hindi ba? Uminom muna siya ng tubig bago sumagot. Opo, tama po kayo. Napatango-tango naman ito sa kanya. Imposible nga naman ho na buntis ako. Sinong buntis? Biglang pagsulpot ni Akihiro, nakapapasok lang sa kusina. Napahawak naman sa dibdib niya si Destine na nagulat sa biglaang pagsulpot nito sa gilid nila. Ito kasing si Des. Ang akala ko buntis at naglilihi sa matatamis. Sir, hinahanap pala kayo ni Claire kanina. Mukhang may importanteng sasabihin. Ang biglaang pagsingit niya
sa nagsasalitang matanda para maagaw ang atensyon ng boss niya. Nangunot naman ang noo ni Akihiro sa biglaan niyang pagsasalita. Nagkausap na kami. Pumunta nga ako rito para sabihan kang aalis tayo. Sagot nito, bago muling bumaling kay Manang at mukhang interesado sa sinasabi nito. Agad naman siyang humarang sa pagitan ng dalawa. Tara na ho kung ganun, sir. Mukhang importante ang lakad niyo. Ang pangungulit niya, bago malawak itong initian, na ikinakunot lalo ng noo ng binata. Sa huli, ay napilit niya rin na umalis na si Akihiro sa kusina kahit nahalata sa mukha nito na naguguluhan ito sa mga kilos niya. Hindi naman nagpahalata si Destin na ang intensyon niya ay hindi iparinig dito ang sinasabi ni Manang na bumabagabag sa kanya. Hindi pa rin siya sigurado kung naaalala ba siya nito. Pero kung ganun nga, ay ayaw niya mag-isip ito na may nabuo sila dahil sa isang gabing pagsasama nilang yun. Kahit na hindi siya sigurado kung wala nga ba talagang nabuo, gayong kakaiba na ang nararamdaman ng sarili niyang katawan. Maaga silang umalis sa mansyon para pumunta sa kumpanya ng mga delgado, kung saan may naganap na namang meeting ang pamilya kasama ang abogado ng lolo ng binata para pag-usapan muli ang mga mamanahin ng bawat isa sa kanila. Hindi iyon nagtagal pero mukhang hindi din naman maganda ang pag-uusap ng pamilya dahil wala sa mood na bumalik sa office nito ang boss niya na agad binili na hindi muna siya tatanggap ng kahit na sinong bisita. Akihiro, it's been a while. Masiglang pagbati ng isang lalaki, nakakapasok lang sa opisina ng binata na sa tingin ni Destin ay tito ni Akihiro. Binalingan naman niya ang binatang busy pa rin sa binabasa nitong magazine at mukhang hindi interesado sa papalapit nitong kamag-anak. I'm sorry sir, pero hindi nag-entertain ngayon na bisita si Sir Aki. Agad niyang sabi pagkatapos pigilan ang paglapit ng kapapasok lang na lalaki. Bumaling naman ito sa kanya na mukhang hindi nasiyahan sa ginawa niyang pagharang dito. I'm his uncle. Seryoso nitong pagpapakilala bago sana muling magpapatuloy sa paglapit pero muli niya itong hinarangan. Akihiro, sa tingin ko may problema sa pandinig tong bodyguard mo. What do you want this time, Tito Philip? Si Akihiro na nakatuon pa rin sa magazine ang tingin. Checking if I'm still alive? Dugtong nito bago magtaas ng seryosong tingin sa sariling tito. What are you saying? Masama na bang kamustahin ka ngayon? Ngising tanong nito bago muling tangkang lumapit pero nakaharang pa rin si Destin sa harap niya. Get him out. Sambit lang ni Akihiro bago iikot ang upuan para talikuran ng kausap. Naikinainis naman ang tito nito. Ano? Ganyan ka na ba kabastos? Porque ikaw na ang humahawak sa kumpanya? Ang inis nitong sambit. Move! Mariin itong utos kay Des para makaraan siya pero hindi na siya sinunod ng dalaga. Kita naman ang inis sa mukha nito at susubukan pa sana siyang itulak para makaraan pero agad niyang nahuli ang kamay nito at pinilipit na siyang ikinadaing ng lalaki. Fine, I'm leaving. Pagsuko nito habang dumadaing. Doon lang siya binitiwan ni Destin. Inis na siyang tinalikuran nito para lisanin ang silid at nang tuluyan na ito makaalis ay doon lang siya nakahinga ng maluwag. Lahat na lang ba ng kamag-anak ng mokong na yun ay sakit ng ulo? Tanong niya sa kanyang isipan. Sa halos isang buwan niyang pagiging bodyguard ni Akihiro ay nasanay na lang siya sa mga kamag-anak nito na bigla-bigla na lang pumapasok sa opisina ng lalaki para kausapin ito. Kahit na wala ni isa sa kanila ang hinaharap ng binata. Siguro dahil ang lahat ng ito ay may interes sa kumpanya nila at maaaring isa rin sa mga ito ang gusto ipapatay si Akihiro. Nang masiguro na wala na ang tito ni Akihiro, ay muli na sanang babalik sa pwesto niya si Destin pero agad siyang natigilan ng makarinig na sunod-sunod na pamilyar na tunog na ikinabaling niya sa gawin ni Akihiro. You can take a break for a while. May 2 hours meeting ako kaya. Kanino galing ang box na yan?
Agad niyang tanong habang malalaki na ang hakbang na nilapitan ng lalaki. Taka naman itong napabaling din sa box sa mesa na kinuha pa ni Akihiro. Ito ba? Binigay ito sa akin kanina. Bakit? Hindi na niya natapos muli ang sasabihin nang hablutin yung ni Destine sa kamay niya at tarantang binuksan ang box. Nang makita ang isang maliit na bilog na may timer sa loob, ay agad itong hinagis papalayo ng dalaga. Narinig nila ang mabilis sa pagtunog ng pagpitik ng tila orasan hanggang sa makarinig sila ng isang malakas na pagsabog. Agad namang hinarangan ni Destine ang litong si Akihiro na nagulat din sa tunog at sa ginawa ng dalaga. We got you. Ang sabi ng isang robot na boses na sinundan ng tila demonyong pagtawa. Doon lang napadilat ng mata niya si Destine sa labis-labis na kaba. Bullshit. Bulalas nito bago mapabaling kay Akihiro na ngayon ay litong nakatitig sa kanya. Care to explain, Destine? Ang clueless na sabi nito sa kanya na litong-lito sa nangyayari. Agad namang napaayos ng tayo si Des sa gilid niya bago mariin na napapikit. Pasensya na sir. Ang akala ko ay totoong bomba na yung laman ng box kaya gano'n na naging reaksyon ko. Pero mukhang peking bomba lang naman pala para ipanakot sa inyo. Mabuti na lang. Peking bomba? Tanong ni Akihiro na binalingan din ang box na ngayon ay nasa sahig bago mapagtagpi-tagpi ang inakto kanina ng dalaga. Hindi ko alam na yun pala ang laman yan. Malalim na huminga naman si Destine. Hindi ba sinabi ko na sa inyo, sir, na huwag kayong basta-basta tatanggap ng... Hindi na natuloy ang sasabihin ng matigilan dahil sa biglaang pagsakit ng ulo niya si Destine. Agad siyang napangiwi at napapikit. Destine? Bakit? May masakit ba sa'yo? Rinig niyang boses ni Akihiro. Mariin naman siyang napapikit nang tumindi ang nararamdaman niyang pagkahilo. Pero nanatili siyang nakatayo sa pwesto niya. Nagsisimula ng magpanik ang sarili niya dahil sa biglaang pagkahilo pero nang maramdaman ng dalawang kamay na umalalay sa braso niya at nang maamoy ang isang pamilyar na amoy, kahit paano ay unti-unti siyang kumalma. Destine, naririnig mo ba ako? Anong nangyayari? May masakit ba sa'yo? Nahihilo ka ba? Rinig niyang sunod-sunod na tanong sa kanya ni Akihiro. Marahan naman siyang dumilat at agad na sumalubong sa kanya ang nag-aalalang mukha nito. Ramdam niya pa rin ang pagsakit ng ulo niya. Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, ay nakaramdam siya ng ginhawa ngayong nakikita niya ang mukha ng lalaki. At tila ay gusto niya itong hagkan pero pilit niyang pinipigilan ng sarili. Ayos lang ako. Pasensya na sumakit na ang ulo ko pero... Hindi na niya natapos ang sasabihin nang bigla na lang siyang buhati na parang pangkasal ni Akihiro. At sa pagkabigla ay hindi na nakapag-react pa si Destine hanggang sa ibaba siya nito sa sofa sa loob ng silid. Stay there. Don't move. Mariin nitong utos. Pero sir, kailangan ko po muna i-check yung box. Pagpipigil niya rito pero seryoso siyang tiningnan ni Akihiro. I said stay there, Destine. Ako nang bahala rito. Mariin at seryoso nitong sabi na hindi niya nagawang tutulan pa. Nanatili lang sa sofa si Des at hindi na muling nakaalis pa dahil sa utos ni Akihiro na hindi na napakali at kung ano-ano ang pinapadala sa opisina nito. Mga pagkain, inumin at gamot para masiguradong hindi siya mahihilong muli. Ipinatrabaho niya na rin sa iba ang pag-check sa peking bomba para makasigurado. Habang pinagmamasdan naman ng dalaga ang pag-aasikaso sa kanya nito, ay hindi niya papigilang mapangiti sa sarili. Alam niyang mali at hindi dapat ito ginagawa ng lalaki sa kanya. Pero hindi niya rin magawang patigilin ito. Hanggang matapos ang araw, ay nanatili lang si Destine sa sofa habang tila naging bodyguard/maid na niya ang boss niya si Akihiro na hindi na umattend sa meeting nito para lang bantayan siya. Sir Akihiro, trabaho ko ho na ipagmaneho kayo.
Saad niya habang sinusundan si Akihiro na nagdire-diretso papunta sa driver's seat ng kotse. Alam ko, gusto ko lang mag-drive ngayon kaya sumakay ka na. Ngiti lang nitong sabi bago isara ang pinto sa driver's seat. Napahawak naman sa kanyang ulo si Destine na hindi alam ang gagawin sa boss niyang hindi niya mapagsabihan. Wala na rin siya nagawa sa huli kundi sumakay sa front seat ng kotse. This would be the last time that I will let you drive, Sir Akihiro. Dahil baka mawala na akong trabaho sa susunod. Seryosong sabik niya rito. Nakangiti naman siyang nilingon nito. Yes, ma'am. Mapaglaro nitong sagot bago siya kindatan. Hindi matutuwa ang lola niyo kapag nalaman niya to. Muli niyang sambit nang magsimula ng paandarin ng boss niya ang sasakyan. Hindi niya malalaman kung hindi mo ipapaalam. Palihim na lang na napairap si Destine sa lalaki na mukhang hindi siniseryoso ang sinasabi niya. Pang ilang araw na ito na nagpupumilit sa kanya para magmaneho ng sasakyan nila. Hindi niya alam kung anong trip nito. Pero simula nang mahilo siya sa opisina nitong nakaraan, ay palagi na itong nagpipresenta na magmaneho. Dumiretso naman ang dalawa sa isang mall para mamili ng regalo sa lola ni Akihiro kahit na sa susunod na buwan pa ang birthday nito. Ano sa tingin mo magandang irigalo kay lola? Tanong ni Akihiro kay Destine para basagin ang katahimikan sa pagitan nila. Wala akong ideya, sir. Bukod sa hindi ko naabutan ng lola ko, hindi ko alam ang gusto ni Mrs. Delgado. Diretso at masungit niyang sabi nang hindi ito binabalingan. Mapait naman ang umiti sa kanya ang lalaki bago muling sumilay ang pilyo nitong ngiti sa labi. Kung apo kaya, ano sa tingin mo? Matagal na rin naman akong hinihinga ng apo ni lola. Nasamid naman sa sarili niyang laway si Destine dahil sa narinig pero pilit niya itong hindi nililingon. Hindi niya malaman kung nantitrip ba si Akihiro o nagpaparinig ito sa kanya. Tingin ko naman kahit anong galing sa inyo yung magugustuhan ni Mrs. Delgado, sir. Sabi niya na lang para matapos na ang usapan. Hindi niya maintindihan ang sarili pero hindi niya ramdam na makipag-usap ngayon sa lalaki kahit na ang tingnan na mukha nito. Hindi naman sa kumibo ang binata sa tabi niya na mukhang napagod na atang kausapin siya. Nagitla na lang siya nang bigla siyang hawakan ito sa kamay para hilahin. Sir! Gulat niyang bulalas habang litong sumusunod sa malalaking hakbang nito. Sumunod ka na lang at huwag kang lilingon. May sumusunod sa atin. Mababa ang boses na sabi nito na agad na ikinaalerto niya. Pasimple niyang sinulyapan ang paligid at tama nga si Akihiro dahil may ilang nakaitim na lalaki ang ngayon ay pilit silang hinahabol hanggang sa humalo sila sa maraming tao para mawala ang mga ito. Nagpakawala ng buntong hininga si Akihiro bago tuluyang huminto sa paglalakad nang makalabas na sila ng mall at malapit na sa parking area. Mukhang hindi na nila tayo nasundan. Sabi nito bago siya balingan at gumiti. Ganito talaga kapag magandang lalaki ka. Palagi kang hinahabol. Pagbibiro pa nito. Hindi naman natuwa sa kanya si Destine. Sa tingin ko mas makabubuti kung uuwi na tayo ngayon, sir. Come on, Destine. Kararating lang natin. Pagdadahilan nito. Mas mahalaga pa rin ang kaligtasan mo, Sir Akihiro. Kaya uuwi na tayo. Sinubukan niyang bawiin ang kamay mula sa pagkakahawak nito. Pero lalo lang humigpit ang pagkakahawak sa kanya ni Akihiro. Masama ang tingin na binalingan niya ang binata. Bibitiwan lang kita kung ngingiti ka. Sabi pa nito na lalong ikinainis ng dalaga. Sir, hindi po ako nakikipagbiruan. Bitiwan niyo na ako at uuwi na tayo. Mariin niya pang sabi. Hindi naman umimik ang lalaki at muli siyang hinila papalapit dito na ikinabigla niya. Napabaling siya sa paligid nila dahil baka iba ang isipin ng makakita sa kanila. Mabuti na lang at walang masyadong tao sa parting yon. Hinapit siya nito sa bewang habang sinusubukan niyang kumawala rito. Sir Akihiro, hindi na nakakatuwa ang biro niyong to.
Halos pagalit niyang sabi sa lalaki na mukhang hindi naman siya siniseryoso. Ngumiti naman ito ng mariin sa kanya at biglang nagsalita. Buong araw kang nakabusangot. Hindi yan maganda para sa baby. Bulong nito bago hawakan ang noo niya ngayong nakakunot. Kumabog naman ang dibdib ni Destine dahil sa sinabi nito. At saglit na natigilan bago marahas na itulak ang lalaki para makawala rito. Anong baby ang sinasabi niyo? Nanatili naman sa pwesto nito si Akihiro na mariin ang titig sa kanya bago ito matabang ng umiti. I remember everything, Destine. I remember what happened between us that night. Tuluyan ang natigilan si Destine sa narinig. Hindi na niya nakuhang ibuka pa ang bibig para sumagot kay Akihiro. Lalong nagwala ang puso niya na parang lalabas na sa anumang oras sa kanyang dibdib. Naalala niya? Kung ganun all this time, kilala niya ako? Tanong niya sa kanyang isipan. Katahimikan saglit ang namayani sa pagitan nilang dalawa bago nagsalita ang binata. And about the baby? Alam ko hindi mo gustong sabihin sa akin pero sigurado akong ako ang ama niyang dinadala mo. Seryosong sabi nito na lalong nagpakabog sa puso ni Destine. Ama? Teka, anong sinasabi mong ama? Hindi ako buntis. Bitin niyang sabi dahil maging siya ay hindi rin sigurado sa binitiwan niyang salita. Napapansin ni Destine ang pagbabago sa katawan niya nitong mga nakaraan. Ang pagiging mahiluhin at pagsusuka niya tuwing umaga o kahit kapag makakaamoy siya na hindi niya gusto. Pero isinasawalang bahala niya lang ang mga yon. Pero ngayon na narinig niya na ito mismo sa bibig ng lalaki, hindi na siya sigurado kung tama ba ang pinaniniwalaan niyang hindi nga siya buntis. Humakbang naman papalapit sa kanya si Akihiro na mukhang may sasabihin pa. Pero parehas silang natigilan nang may tumawag sa pangalan nito na sabay nila ikinalingon. Akihiro Delgado! Pagtawag ng isang lalaki na nakamask at may hawak na baril na ngayon ay nakatutok sa binata. Nanlaki ang mga mata ni Destine na agad niyang itinulak papalayo si Akihiro kasabay ng pag-alingaw-ngaw ng putok ng baril. Napaupo naman sa lapag ang binata na muntikan na matamaan ng bala. Mabilis na binunot ni Destine ang sariling baril sa tagiliran at sunod-sunod na pinaputukan din ng lalaki sa harap nila na agad na bumagsak. Sir, kailangan natin makaalis agad dito. Agad niyang sabi bago lapitan ng lalaki at hilahin ito patayo para makaalis sa lugar. Agad na dumiretso ang dalawa sa kotseng dala nila. Si Akihiro muli ang nag-drive habang nasa passenger seat si Destine na nagkakarga ng bala sa baril niya. Dahil may kutob siyang, hindi lang ang lalaki na patumba niya ang humahabol sa kanila ngayon. Hindi naman siya nagkamali. Dahil hindi pa man nakakalayo ang dalawang motor, ay agad niyang napansin ang humahabol sa kanila hanggang sa tuluyan na silang paputokan ng mga ito. Napamura si Akihiro. Tingin ko kailangan natin ng backup, Destine. Suhestyon nito na binilisan pa ang pagpapatakbo ng kotse. Nagkasa naman ng dalaga ng baril. Mag-focus ka lang sa daan, Akihiro. Ako nang bahala sa mga to. Sabi niya lang bago buksan ang bintana sa tabi niya at nagpakawala ng sunod-sunod na putok. Sinunod naman ni Akihiro ang sinabi ng dalaga at nag-focus na lang sa pagmamaneho nito. Hindi naman hinahayaan ni Destine na makalapit sa kanilang dalawang motor na pinapaulanan niya rin ng bala. Shit! Hindi talaga tayo lulubayan ng mga to. Bulilas ni Destine na muling nagkakarga ng bala. Nabaling naman sa kanya ang atensyon ni Akihiro at agad na napansin ang dumudugo nitong kamay. May tama ka, Destine. Hindi naman siya nilingon ng dalaga na abala pa rin sa ginagawa. The place lang to, sir, malayo sa... Hindi na niya natapos ang sasabihin nang hablutin ni Akihiro ang isang baril na hawak niya. Anong ginagawa mo? Kinasa naman ni Akihiro ang baril na kinuha habang abala pa rin sa pagmamaneho. Mas magiging madali kung dalawa rin tayo magpapaputok sa kanila. Pero masyado tong delikado, sir, para sa'yo. Alin lang ang sabi ni Destine. Binaba naman ni Akihiro ang bintana sa tabi niya
at handa na ring magpaputok. Mas delikado para sa'yo at sa baby natin kung wala akong gagawin. Ang sabi lang nito bago ilabas din ang braso sa bintana para umasinta sa mga humahabol sa kanila. Hindi naman na nakuha pang makatugon ni Destine nang muli silang paulan ng bala mula sa likuran. Hindi man niya gusto ang ideya na patulungin si Akihiro ay mukhang wala na siyang magagawa para mapigilan ito. Nakailang palitan pa ng putukan ng baril ang nangyari sa pagitan nila Destine at ng mga lalaking nakamotor na hindi talaga sila nilulubayan. Ngunit hindi pa nila itutuluyang maligaw at maiwan sa kalsada. "Sir, ibaba niyo na ako. Kaya ko naman maglakad." Pag-angal ni Destine nang buhatin siyang parang pangkasal ni Akihiro na parang wala namang narinig at diretso lang sa lakad. Pagkatapos nila makalayo sa mga sumusunod sa kanila, ay dumiretso sila sa isang village ni Akihiro at ngayon ay papasok na sila sa isang malaking bahay. Hindi na muna sila dumiretso sa mansyon bilang pag-iingat. "Dito ka lang, kukuha ako ng first aid kit." Habilin nito pagkatapos siyang ibaba sa sofa sa sala ng bahay. Hindi naman umimik si Des na abala sa paglibot ng tingin sa loob ng bahay na pinasukan nila. "Bahay ko to kaya wala kang dapat ipag-alala," sabi ni Akihiro pagkabalik nito na may dalang first aid kit. "Bakit sa mansyon ka pa nanatili kung may bahay ka naman pala?" Pagbaling niya sa lalaking tumabi sa kanya at kinuha ang may sugat niyang kamay. "Ako na, Sir Akihiro, kaya ko naman po." Agad niyang pagtutol sa tangkang panggamot nito sa kamay niya. "Ako na, hindi ako makakampante kung hindi ako mismo ang gagamot sa'yo." Marahan na sabi nito na ikinabuntong hininga na lang niya. Hinayaan na lang niya itong gamutin ang daplis niya sa kamay para hindi na sila magtalo. Hindi niya na mapigilan na titigan ng lalaki na mukhang seryoso sa paggamot ng daplis niya sa kamay na parang doon nakasalalay ang buhay nito. Palihim naman na napangiti sa sarili niya si Destine. "Hindi ka ba natatakot?" Bigla ang tanong ni Akihiro na kinagitla niya. "Saan naman?" "Sa paghawak ng baril, sa pakikipagbarilan, sa paglalagay sa sarili mo sa panganib para protektahan ang iba." Saglit naman siyang natigilan at napaisip sa tanong ng lalaki. "Hindi ko rin alam. Trabaho ko na to, Sir Akihiro. Hindi ko iniisip ang takot kapag nasa trabaho ako." Saglit na katahimikan muli ang bumalot sa kanila hanggang sa matapos ito sa paggagamot sa kamay niya. Doon lang ito nagtaas ng tingin sa kanya. "Normal ba kung sasabihin ko natatakot ako para sa kaligtasan niyo?" Agad namang nangunot ang noo ni Destine. "Alam mo kanina ka pa. Sino ba nagsabing buntis ako? At kung buntis nga ako, paano ka naman nakakasiguro na ikaw ang ama?" Bulalas niya nang maalalang muli ang mga sinabi nito sa kanya kanina. Sumilay naman ang ngiti sa labi ni Akihiro bago ilapit ang mukha sa kanya. "Ako ang ama, kaya alam ko. Kahit magpustahan pa tayo." "Makikipagpustahan ka pa sa akin? Katawan ko to kaya alam ko." Ang sabi niya na hindi rin nagpatalo sa titig ng binata. Nagkibit balikat naman si Akihiro. "Kung tama ako sa hinala ko, papakasalan mo ko." "Sige, kung tama, ano? Anong kasal?" Gulat na tanong niya nang mapagtanto ang sinabi nito. Malawak naman na napangiti si Akihiro. "Pumayag ka na, kaya wala nang bawian, Destine." Mapaglarong sabi nito na ikinaawang ng bibig niya. Aangal pa sana siya para muling tumutol, ngunit lalong inilapit ni Akihiro ang mukha nito sa kanya na ikinastatwa niya sa kanyang pwesto. Hanggang sa maramdaman na lang niya ang pagdampi ng labi nito sa labi niya. Pero imbis na kumawala at magprotesta, ay namalaya na lang niya ang sariling tumutugon sa halik ng binata. Hindi na rin maintindihan ni Destine ang sarili. Pero pansin niyang habang tumatagal na nakakasama niya si Akihiro, ay may namumuo ng ibang pakiramdam sa loob niya at natatakot siya sa ideyang yon. Hindi siya pwedeng magkagusto sa binata. Lumipas ang ilang araw pagkatapos ng pangyayaring iyon, ay mas napansin ni Destine ang pagiging iba ng pagtrato sa kanya ni Akihiro na dahilan para mas lalo niyang
idistansya ang sarili niya. Mali na sa kanya ang ginawa niyang pagtugon sa halik nito. Noong huli, namuntikan ng mauwi sa kung saan at ayaw niya lalo na umasa dahil sa mga ginagawa nito para sa kanya. Sa ilang araw naman na yon ay maraming kaganapan na agad na nangyari sa buhay nilang dalawa. Isa na roon ay ang pagkahuli sa Tito Philip ni Akihiro na siyang naging main suspect sa mga tangkang pagpatay sa lalaki na hindi na rin ito ikinabigla. Habang mas lalo namang naguluhan sa nararamdaman niya si Destine at napagpasyahan na muna mag-day off para makapag-isip. Tuluyan na rin siya nagpatingin sa OB para kumpirmahin ang kalagayan niya dahil hindi na rin siya pinapatulog ng pag-iisip kung buntis nga ba siya o hindi. Ano? Paano nangyaring buntis ka? Saad ni Laura na napatayo sa sobrang gulat sa balitang sinabi niya. Mariin namang napapikit si Destine na pinoproseso pa rin ang sinabi ng OB na positive ngang may laman ng tiyan niya na halos 1 buwan na. Anong gagawin ko, Laura? Tila wala na sa sariling tanong niya rito. Muli namang umupo sa tabi niya ang kaibigan. Ano pa ba? E di hahanapin natin ang tatay niyan. Hindi lang naman ikaw mag-isang gumawa nun. At saka naalala mo pa ba? Yung mukha nung guy? Mahanap natin yun, Des. Kaya huwag ka masyado mag-isip dyan. Saglit namang natahimik si Destine dahil sa naging litanya ng kaibigan. Dahil ngayon lang siya nakapag-day off, ay nakalimutan niyang hindi pa pala niya nakukwento na nakita niya na ang tatay ng dinadala niya, na araw-araw pa nga niyang kasama sa mga nagdaang buwan. Ang totoo niyan, Laura, nakita ko na siya. Maingat niyang sabi na ikinakunot ng noon nito. Nakita mo na? Paano? San? Kailan? Ang ibig ko bang sabihin kilala mo na rin siya? Ba't ngayon mo lang sinasabi sa akin yan, ha? Sunod-sunod nitong tanong na ikinangiwi niya. Komplikado kasi at saka nasa trabaho ako kaya hindi ko rin masabi sa'yo. Humalok-kip-kip naman ito sa tabi niya. Paano komplikado? Wala naman sigurong pamilya ang tatay ng anak mo, no? Kasi nako, sinasabi ko talaga sa'yo, Destine, kapag hindi kayo pinanindigan na lalaking yan, mata niya lang talagang walang latay. Napabuntong hininga naman siya. Ang totoo niyan, alam na niya bago ko pa malaman. At handa siyang panagutan ako. Inaya rin niya ako ng kasal. Ang kaibigan naman niya ngayon ang natahimik dahil sa mga sinabi niya na madramang napataki pa sa bibig. Halos 2 buwan pa lang tayong hindi nakikita. Ganito na agad karami ang nangyari sa buhay mo? Hindi makapaniwalang tanong nito. Iyon naman pala. Handa ka naman palang panagutan ng tatay ng anak mo. Bakit mukhang problemado ka pa rin dyan? Sino ba kasi ang lalaking yan? Muli siyang saglit na natahimik bago mag-iwas ng tingin kay Laura. Si Akihiro Delgado. Akihiro Delgado? Kunot noon itong tanong sa kanya bago nanlaki ang matang binalingan siya. Ano? Akihiro Delgado rin ang pangalan ng kliyente mo, di ba? Huwag mong sabihin na iisa lang ang kliyente mo at ang tatay ng anak mo, Destine. Mariin namang napapikit si Destine bago tumango sa kaibigan. Ano nang gagawin ko ngayon, Laura? Hindi ko na alam. Alam mo hindi to pwede sa trabaho natin. Napasapo naman sa noon niya si Laura na mukhang na-stress na rin ngayon sa problema ng kaibigan. Sa huli, ay pareha silang natulala sa kawalan habang nag-iisip ng maaaring solusyon ngayon sa problema ni Destine. Bukod kasi sa hindi niya alam kung paano haharapin ulit si Akihiro na mukhang nagugustuhan na rin niya, ay iniisip niya rin kung paano na siya at ang pamilya niyang umaasa sa kanya kung mawawala sa kanya ang trabaho niya. Isa kasi sa rules ng agency nila ang hindi pagpayag sa pakikipagrelasyon ng agent sa kliyente nito. Kaya hindi na niya alam ang gagawin niya ngayon. Nang matapos ang 2 araw na day off ni Destine, ay muli siyang bumalik sa mansyon kahit na hindi niya alam kung kaya niya na bang harapin si Akihiro. Pagpasok, ay muli namang bumugad sa kanya nagkakagulong mga tao rito. Ano pong meron, Manang? Nagkakagulo po yata ng ganito kaaga? Bunga ni Destine sa matanda na sumalubong sa kanya. Mabuti naman at nandito ka na, Des. Naku. Kagabi pa kasi namin hindi mahagilap si Sir Akihiro. Kanina pa nga aligaga si Clark dahil may mahalagang meeting sila mamaya sa kumpanya.
Pagpapaliwanag ni Manang. Napairap naman sa hangin si Destine dahil sa narinig bago bumuntong hininga. Kakabalik niya pa lang pero stress na agad ang sumalubong sa kanya. At ang may pakana pa rin ay ang magaling niyang amo. Pumasok na po kayo sa loob, Manang. Ako na po ang bahala sa paghanap kay Sir Akihiro. Sigurado ka ba? Alam mo mahirap hanapin ang batang yon. Ang sabi pa nito na ikinangiti lang ng dalaga. Wala po ba kayong tiwala sa powers ko? Biro niya na ikinatawa lang na matanda. Dumiretso naman agad si Destine sa loob ng bahay para magsimulang maghanap. Sa 2 buwan niyang pagbabantay kay Akihiro, ay nakabisado na agad niya ang galaw at kapilyuhan nito, kaya alam niya kung saan ito madalas naglalagi kapag nawawala ito. Pumasok siya sa lumang library ng mansyon na puno pa rin ng libro at bookshelf sa loob. Agad niyang tinungo ang pinakadulo ng hilera ng bookshelves kung saan may isang sofa na isang tao lang ang kilala niyang gumagamit. Sir Akihiro, ano na naman ho ang ginagawa niyo rito? Kagabi pa raw kayo hinahanap ng mga tao sa mansyon. Ang bungad niya kay Akihiro na nakahiga ngayon sa sofa at may nakatakip na isang libro sa muka. Agad naman itong inalis ang librong nakapatong sa muka para silipin ng dalaga at nang makumpirma na siya nga ang nagsalita ay umayos ito ng pagkakaupo. Nakabalik ka na pala. Kumain ka na ba? Mariin naman niya itong tiningnan. Sir, sinabi ko na sa inyo, di ba? Huwag niyong pinag-aalala ang mga tao dito sa mansyon. Napangiwi naman sa kanya ang lalaki. Kakabalik mo pa lang, sinisermonan mo na agad ako. Sir Akihiro naman. Nakangiting inabot nito ang kamay niya. Alam ko, hindi na mauulit. Gusto ko lang talaga magpalipas ng oras dito habang hinihintay ka. May pagkamalambing nitong sabi. Napaiwas naman siya ng tingin dito at agad na binawi ang kamay sa binata na agad na ikinalaho ng ngiti nito sa labi. Hihintayin ko na lang ho kayo sa labas. Naghihintay na rin sa inyo si Clark, kaya wag na kayo magtagal. Ang agad niyang pag-iiba ng usapan. Bahagya siyang yumuko rito bilang pagpapaalam bago tangka na sanang aalis, pero muling hinawakan ni Akihiro ang kamay niya at hinigit ito na dahilan ng pagkakaupo niya sa hita ng lalaki. Nagitla naman si Destine at agad na tatayo na sana, pero naramdaman na niya ang pagyakap sa kanya ni Akihiro mula sa likuran. I've heard that you visited your OB. Sabi nito sa mababang tono. Alam ko rin na nagpasa ka ng request sa agency niyo para mag-back out bilang personal bodyguard ko. May bala ka bang iwasan ako, Destine? Natahimik naman siya dahil sa narinig at sinubukan muling makawala sa bisig ng binata para umiwas sa tanong, pero hindi ito nagpatinag. Mariin na lang na napapikit ang dalaga na sinusubukang kontrolin ng sari-sari niyang emosyon. Totoo ang sinasabi nito na nagpasa siya ng request sa agency nila para makalipat na ibang trabaho. Ito ang naisip niyang solusyon habang naka-off siya dahil ayaw niyang maobliga si Akihiro na pakasalan siya dahil may anak sila. Kahit na alam niyang wala naman itong nararamdaman para sa kanya. Ayaw niya masaktan gayong alam niyang may nabubuo na rin siyang pagtingin dito. Mas mabuti ng ganito. Alam ko habang nananatili ako sa tabi mo, lalo mo lang inuobliga ang sarili mo na pakasalan ako. At hindi ko yan gusto. Hindi ko gusto magpakasal dahil lang may nabuo tayo. Seryoso niyang sabi habang pinipigilan ng sarili na maging emosyonal. Naramdaman niya ang pagpatong ng ulo nito sa balikat niya. Yun ba talaga ang sa tingin mo? Magpapakasal lang dahil sa may nabuo? I'm not asking you to marry me because of the child, Destine. Ang mahina, ngunit seryoso rin na sambit ni Akihiro. Mukhang nakalimutan mo na nga ang sinabi ko sa iyo nung nakita tayo sa bar. Hindi naman niya maintindihan ang sinabi ng lalaki. Anong ibig mo sabihin? Curious na tanong niya dahil wala siyang maalalang sinabi nito nung gabing una sila magkakilala. Humigpit ang pagkakayakap sa kanya ni Akihiro na parang ayaw siyang pakawalan. Hindi mo na ba ako iiwan kapag sinabi ko sa'yo? Ang tanong nito na hindi naman niya nasagot. Narinig dala niya ang pagbuntong hininga nito. Hindi yun ang unang pagkikita natin.
Pero mukhang hindi mo alam yon. Kumabog ang dibdib ni Destine. Kahit na sa pagkakaalam niya, ayun lang ang unang araw na nakilala niya ang binata. Magka-batch tayo sa college noon. At kilala na kita noon pa. Palaging nagkakasalubong ang landas natin dahil magkalapit lang ang building natin. Pero ni minsan, hindi mo ako binalingan ng tingin. Panimula ang pagkukwento na nito na sinundan pa niya ng pagtawa. Siguro, nagustuhan kita dahil hindi mo ako pinapansin noon kahit na nagpapapansin ako sa'yo. Nanatili namang tahimik si Destine na pilit inaalala ang sinasabi ng lalaki. Pero wala talaga siyang ideya sa sinasabi nito ngayon. Ang kaso lang, hindi ako nagkaroon ng chance para makapagtapat sa'yo noon dahil lumipat ka na university. Pero mukhang malakas talaga ang tama ko sa'yo. At hanggang ngayon gusto pa rin kita. Kaya na makita ulit kita sa bar ng gabing yon, hindi na ulit ako nag-aksi ng oras. Hindi ko alam kung dala lang ba ng alak pero sa wakas nasabi ko na rin sa'yo nung gabing yun ang nararamdaman ko. Ilang taon ko yung tinago. And to my surprise, you kissed me in response. Napaawang naman ang labi ni Destine at tuluyan ng natigilan dahil sa mga narinig. Wala siyang ideya sa kwento nito nung nasa kolehiyo pa lang sila. Pero ang tungkol sa nangyaring pagtatapat ito sa bar ay unti-unti na niyang naalala. Gusto niya rin ako. Ang sambit niya sa kanyang isipan na nagpabuhay muli sa namatay niyang pag-asa. Naramdaman naman niya ang marahang paghaplos ni Akihiro sa tiyan niya na saglit niya ikinagitla pero hinayaan niya na lang ito. Ngayon alam mo na kung bakit gusto kitang pakasalan, Destine? Hindi lang yun dahil sa bata. Gusto kitang pakasalan dahil mahal kita. Pero kung hindi mo talaga kayang tanggapin, makakapaghintay ka pa ba hanggang sa mga anak ako? Bigla ang pagputol ni Destine sa sasabihin ni Akihiro. Hindi naman agad nakasagot si Akihiro dahil sa pagkabigla kaya bahagyan niya itong hinarap. Kaya mo bang maghintay pa ng ilang buwan para sa sagot ko? Agad na sumili ang ngiti sa labi ng binata. Kahit gaano pa katagal maghihintay ako, Destine. Sinserong sagot nito. Mukha namang may naalala si Akihiro at saglit na may kinuha sa gilid ng upuan bago ipakita sa kanya ang isang singsing na gawa sa isang piraso ng papel na mukhang may nakasulat pa. Ano na naman yan? Litong tanong niya habang pinagmamasdan ang hawak nito. Nakangiting kinuha ni Akihiro ang isang kamay niya. You don't have to answer me now, Destine. Pero gusto kong ibigay sa iyo ang singsing na to para maging simbolo ng pangako kung maghihintay ako. Can I? Pagpapaalam nito para isuot sa palasingsingan niya ang singsing. Agad naman siyang nakangiting tumango sa binata bilang tugon. Hindi niya alam kung dahil ba sa pagiging emosyonal niya bilang buntis o dahil sa sayang nararamdaman niya ngayon na kulang maging salita para maipaliwanag ito. Pinunasan naman ni Akihiro ang luha sa pisngi ng dalaga bago siya nito halikan sa noo at nakangiting tinitigan. Mahal kita, Destine. Magmula ng araw na yon ay mas lalo pang napalapit ang dalawa. Sa mga panahon na yon ay kinilala nilang muli ang isa't isa na dahilan kaya mas lalo silang nagkapanatagan pa ng loob. Hindi naman tumigil si Akihiro sa pag-aalaga kay Destine na sinimula na rin niyang ligawan kahit na sinabi ng dalaga na hindi yun kailangan. Ilang buwan din ang lumipas bago ipinaalam sa lola ni Akihiro ang tungkol sa pagbubuntis si Destine. What? Am I hearing things? Alam ko humihingi na ako ng apo sa'yo, Akihiro, pero pinasadahan ng lola ni Akihiro na si Mrs. Delgado ng tingin si Destine. Nakasalukuyang nasa tabi ng binata. Hindi ko inaasahan na ganito kabilis at sa mismo hindi ko pa inaasahang babae ka magkakaanak. Agad na napaiwas ng tingin si Destine na napansin naman ni Akihiro. Hinaplos nito ang kamay niya na parang sinasabing wala siyang dapat ikabahala. Lola, alam ko po na bigla kayo sa balita namin. Pero kung iniisip niyo na bunga lang to ng kalokohan ko, nagkakamali po kayo. Mahal ko po si Destine noon pa. Paninindigan ko siya. Hindi lang dahil nagkaanak kami. Paninindigan ko po siya dahil mahal ko siya at gusto ko siyang pakasalan. Ang sinserong saad ni Akihiro habang diretso ang tingin sa lola nito.
Agad namang natahimik si Mrs. Delgado na salitan pang pinasadahan ang tingin ng dalawa bago magpakawala ng buntong hininga. Don't get me wrong, my dear. Totoo na bigla ako sa balita niyong to. Pero hindi naman ako tututol sa relasyon yung dalawa. Hindi ko lang talaga maproseso agad at nang maayos ang lahat ng to. Pagpapaliwanag nito. Ngumiti naman si Akihiro bago balingan si Destine. I told you, wala kang dapat ikabahala. Marahan itong sabi na ikiningitiin na rin niya kahit papaano at naibsa na ang kabang nararamdaman. Sumilay din ang ngiti sa labi ni Mrs. Delgado habang pinagmamasdan ng dalawa. You're really a grown man now, my dear. Hindi ko inakalang darating ang araw na to na magpapakilala ka na ng babae sa akin na gusto mong pakasalan. Muling sambit nito na ikinalingon ng dalawa sa matanda. Kahit ako rin la. Siguro pinikot lang talaga ako ni Destine kaya, aray, biro lang. Natatawang daing ni Akihiro nang palihim siyang kurutin ng dalaga. Lalong lumawak ang ngiti sa labi ng matanda na napabaling na kay Destine. Iha, may hihilingin sana ako sa'yo. Kung ayos lang ay gusto ko sanang sa mansyon ka na muna mamalagi habang nagbubuntis ka para maalagaan kang mabuti. Saglit namang hindi nakasagot si Destine dahil sa pagkabigla sa alok nito bago marahan at tumango sa matanda. Oo naman po. Maraming salamat po, Mrs. Delgado. Oh no, my dear. You can call me Mama La from now on. Maraming salamat po, Mama La. Ngiting pag-uulit niya. Pagkatapos nun ay agad ding lumipat si Destine sa mansyon para mas lalong matutukan ng pagbubuntis niya. Lalo na't may mga kasama sila roon. Palagian na rin siyang dinadalaw ng lola ni Akihiro na nagsimula na rin niya makaklose. Habang lumalaki ang tiyan niya, ay binabalak na rin ng dalaga na mag-quit bilang agent pagkatapos ng kontrata niya bilang personal na bodyguard ni Akihiro para makapag-focus na sa baby nila paglabas nito. Push! Sige pa po, ma'am. Malapit na po ang bata. Onting push na lang po. Ang dinig ni Destine na saad ng nag-aasikaso sa pagpapaanak sa kanya. Ginawa niya naman ang sinabi nito at pikit matang umiri habang mahigpit ang hawak sa kamay ni Akihiro na nasa tabi niya. Hindi tumigil sa pag-iri si Destine hanggang sa makarinig siya ng iyak ng sanggol. Here's your baby, sir and ma'am. Pagod man sa panganganak, ay pinanood ni Destine na kunin ni Akihiro ang nakabalot na nilang anak bago lumapit sa kanya para itabi sa kanya ang kanilang baby. Hi, beautiful. Mahina niyang sambit nang itabi ito sa kanya ni Akihiro, na nakangiti niya ring binalingan pero agad na natigilan na makita niya nagpupunas ito ng luha. Hindi naman ikaw ang nanganak, ba't ka umiiyak? Mahina ang boses na tanong niya rito. Natatawang nagpahid naman ng luha niya si Akihiro na lumapit sa mag-ina niya. I love you. I love you both. Ang sambit nito, bago sila parehong halikan ng anak, sa noo, na ikinangiti ni Destine. We love you too. I love you too. Nakangiti naman niyang sambit na ikinabigla ng lalaki, bago nakangiting napatakip muli ng muka. Ito ang unang beses na sinabi niya ito kay Akihiro, kaya ganito na lang ang reaksyon nito ngayon. Gusto niya kasing sabihin ito ng bukal at totoo sa puso niya. At ngayon, sigurado na siya sa nararamdaman niya. Mahal niya nga si Akihiro. Matapos manganak ni Destine, ay mas lalo pang naging mas maalaga sa kanya ang binata. Maging sa anak nila, kahit busy ito sa kumpanya. Kitang-kita niya ang pagmamahal sa kanila nito na hindi nagbago hanggang sa humantong na ang anak nila ng 1 taon. Daddy! Pagtawag ng anak nilang si Sarina, sa ama nito na agad naman itong sinalubong at binuhat. Hello, my princess? Nakangiti niyang sabi bago balingan si Destine na papalapit na rin sa kanila. Agad napansin ni Akihiro ang ternong damit ng mag-ina. Ano to? Bumili kayo ng ternong damit pero hindi ako kasama? Nagtatampong sabi niya. Natatawa namang kinuha ni Destine si Sarina sa pagkakahawak nito bago ilapag ang bata at hawak kamay na hinarap si Akihiro. Wala ka bang napapansin? Ang nakangiting tanong ni Destine. Takang pinasadahan ni Akihiro ang damit ng dalawa. Nakasulat sa damit ni Destine ng mga salitang,
Will you marry? Habang sa damit naman ni Sarina ang karugtong nitong My mommy, daddy? Will you marry my mommy, daddy? Ang pagbasa ni Akihiro na ikinahagikik ng mag-ina. Saglit pa siyang natigilan habang pinoproseso ang nabasa. Bago nakangiting nilapitan si Destine na hinawakan pa sa pisngi bago halikan sa labi bilang tugon. Tara na ba sa simbahan? Bahagyang natawa si Destine. Depende kung papayag ang ating flower girl. Sagot niya bago balingan ng anak nilang nakangiti silang pinagmamasdan bago ito muling kargahin ni Akihiro. Anong masasabi mo, Sarina? Payag ka ba magpakasal sina mami at daddy? Humagikgik naman ito. Yes! Yes! Masigla nitong sagot na ikinatawa ng dalawa bago sila masayang nagyakap. Sa huli, nauwi pa rin sa simbahan sina Akihiro at Destine. Dinaluhan ang kasal nila na iilang bisita lang dahil gusto pa rin nila na mag-ingat at makasigurado na walang ibang masamang mangyayari sa araw na yon. Kagaya ng plano nila, naging flower girl nila ang anak na si Sarina habang maid of honor naman ang best friend ni Destine na si Laura. Natapos ang masayang araw na yon na opisyal na mag-asawa na si Destine at Akihiro nang walang aberya. Hindi man naging madali ang pangyayaring pinagdaanan ng dalawa. Bago makamit ang isang maganda at buong pamilya, masaya silang hindi iniwan ang isa't isa hanggang sa dulo. Hindi tipikal ang istorya ng pag-iibigan ni Akihiro at Destine at hindi rin nila inaasahan ang naging laro ng tadhana sa pag-iibigan nilang dalawa na nagsimula sa one night stand. Pero masaya silang bukod sa natagpuan nila ang isa't isa sa pareho nilang magulong mundo ay nagkaroon pa sila ng panibagong pahinga at iyon ay ang anak nilang si Zarina. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang One Hot Mistake with My Lady Bodyguard. Written by Artemia. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!